Pagpupugay sa Poong Ginoo. Poong Ginoo, iniutos ng ginang na puntahan ninyo ang isang babae. Wala akong interes sa mga babaeng iyon. Hintayin nating pagkatapos umandar ang gamot sa babaeng iyon. Gusto ko lang magtrabaho para sa matrikula ko. Bakit nangyari sa akin ito? Saan ka tatakbo? Ginoo? Tulungan ninyo ako. Ang lalaking ito ay umalis na tayo. Siya ang Poong Ginoo ng Jinling. Ang lalaking ito, parang isang bathala. Anong nangyari sa iyo? Bilisan mo. Isama mo ako. Oy, Anak, yung babaeng inayos ko para sa iyo, nagustuhan mo ba? hindi ko gusto ang mga babaeng agad na lumalapit sa akin. Ginoo. Tulungan ninyo ako. Ikaw ang may gusto nito. Naku, ano ba ang ginawa ko kagabi? Sumasakit lagi ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. At laging nasusuka ako. Malala kaya to? Maligayang bati. Buntis ka. Triplets pa ito. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganyan. Napakalaking balita. Triplets? Oh. Isang gabi lang? Paano ako mabubuntis? Kung malaman to ni Mama, siguradong papatayin niya ako. Wala rin akong pera pang pa-abort. Pwede kaya akong manghiram kay Qiaoyang? Hindi pwede. Ang dami na niyang natulong sa akin. Aray, Xiaoying, nandito ka pala. Ma, Wow, ito pala yung magandang dalaga. Ang kinis at puti pa. Ang ganda. Amo Wang, ang anak kong ito ay malinis ang pagkatao. Hindi pa nga nakakapag-boyfriend. Kung kukunin mo siya, magiging sayo na siya. Maganda. Maganda. Ito, 500,000. Ma. 500,000 ang tinanggap mo. Ipinagbili mo ako? Anong sinasabi mo? 20 taon kitang pinalaki. Kung isasama ang interes, mas malaki pa diyan ang utang mo. Pero kailangan ko pang mag-aral. Anong silbi ng pag-aaral? Ano pang hinihintay mo? Maglingkod ka kay Amo Wang. Para sa kapatid mo, panghanap buhay niya. Halika na, iha. Uwi na tayo.
Halika na. Halika na. Buntis ako. Ikaw, anong sinabi mo? Hey, itong batang to. Dinala na niya ang dote, tapos sasabihin mo sa akin, nabuntis ka? Buntis ka? Ikaw, Niloloko mo ako? Ayoko sa mga buntis na, pwe. Bitawan mo ako. ayos ka talaga. Sabihin mo sa akin, kaninong lalaki ang anak mo? Hihingi ako sa kanya ng 500,000 para sa dot. Sabihin mo sa akin alin talaga anak ng lalaki. Hiningi ko sa kanya ang 50,000 para sa dowry. Hindi ko masabi, inay. Bakit mo kailangan gawin ito sa akin? Ako talaga, anak mo ba talaga ako? Hala, nagrebelde ka na. Pinaghirapan ko. Pinalaki kita. Ako. Ano ba ang ginawa ko? Utang mo sa akin ngayon ang 50,000. Lumabas ka at kumita 50,000 pabalik. Kung hindi, huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Sanggol, wala nang tahanan si nanay. Baka hindi ko na kayo mapangalagaan. Pumunta sa templo at magdasal. Marahil, pagpapalain ako ni Buddha. Nahanap na ba ang kwintas ng Buddha? Aking Buddha. Ang iyong kwintas ay mula sa Southern Song Kwintas na Agarwood na Minana, hindi ganoon kadali, mahanap ang kapareho. Noon sa hotel, hindi ba alin ang babae sinira ang iyong banal na katawan? Kung hindi marunong magsalita, huwag kang magsalita. Jiancheng, sabihin mo ang totoo. Tutulungan kitang maghanap. Kung ayaw mong hanapin, sige na. Oy. Sana po'y pagpalain ako ng mga Diyos. Ang anak kong lalaki na hindi masyadong determinado. Magpakasal na agad? Magkaanak? Lalaki man o babae? Okay lang. Dapat magkaroon ng tagapagmana ang aming angkandyang. Ginang. Gusto ninyo ng anak? Ako si Tiangong Dauren. Mayroon akong isang mabisang paraan. Anong mabisang paraan? Ang mga pamilyang walang anak sa aking serbisyo ay nakakuha ng anak. Kung ilan ang gusto nila, yun ang makukuha nila. Hindi 990,000, hindi rin 880,000. 500,000 lang ang kailangan. Naku po. Usuwan. Makakakuha na ng anak? Sige. Kukuha ako ng isa. Hay nako, ang pagbubunti ay natural na proseso. Pwede dagdagan ng kaunting siyensya at teknolohiya. Anong kinalaman mo? Isang monghe, Dian. Ako. Ang mga larawang ito ay galing lang sa internet, diba? Tingnan mo, hindi man lang inalis ang watermark. Ikaw. Hoy, Ginoo. Gusto mo ba ng buhok? Mayroon akong isang mabisang paraan. Pekeng pala. Sa totoo lang, dapat alam ko na. Pero ako sabik na magkaroon ng apo. May balita, ay okay na rin. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Gusto kong ipalaglag ang anak ko. Pero may iba na gustong-gusto na magkaroon ng anak. Ginang, pwede ninyong sabihin sa anak ninyong lalaki na makihalubilo sa mga babae. Baka balang araw matupad na ang pangarap nyo. Maganda ang dalagang ito. Binibini, okay lang ba sa'yo kung mas matanda sa'yo ang boyfriend mo? Ako,
Ang anak kong lalaki 30 anyos na. Wala pang babae. Araw-araw, parang si Buddha ang pinag-aaralan. Walang malasakit sa mundo. Sa tingin ko, bagay na bagay kayo. Buntis na ako. Mas mabuting huwag nating lokohin ang ginang. Hindi na kailangan. Narito ako para mag-aral. Ang bata-bata mo pa. Tadhana ang pagkikita natin ngayon. Sabay na tayong manalangin. Si, siya yon. Siya nga, yung lalaki noon. Ginoo, naalala mo pa ba ako? Tulad ng lotus na natiling dalisay sa gitna ng putik. Kilala mo pa ba ito? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ako. Mukhang ang ginoong ito ay hindi kabilang sa mundo ko. Pero bilang ama ng bata, hihingi ako ng pera sa kanya para magpa-abort. Makatwiran naman yon, di ba? Gusto ko ng 5,000. 50 milyon. Talagang babaeng sakim. Bakit mo naiisip na ibibigay ko sa'yo? Ako. Napakarami ng bilang ng mga bata. Kung gusto mong ipa-abort, dapat bilisan. Kung hindi, mapanganib sa buhay. Sabihin mo, Walang kwenta. Humingi ka ng pera sa akin. Yung nobya ng kapatid mo, hindi pa nababayaran ang dowry. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. kaya mong humingi. Di mo kayang sabihin, Buntis ako. ano? Gusto kong magpa-abort. Si Ao Ying. Hindi ka pa pala umalis. Jiang Cheng, nandito ka rin pala. Gusto ko sanang ipakilala kayong dalawa para magkakilala. Ito ang anak kong lalaki, si Jiang Cheng. Ma'am, siya pala ang nanay niya. Ang pera para sa abortion, maaari ko pa bang makuha ito? Dahil sinasabi mong buntis ka. Kung gayon, kahit papaano, suriin kung totoo. Ano? Buntis. Buntis na siya ng mahigit 1 buwan. Pagkatapos nito, huwag kang magpalipas ng pagkain. Ganito ang epekto sa triplets. Hindi maganda ang epekto. Ano? Triplets. Sana pagpalain nagbuda at bodhisattva. May mga supling na ang pamilya Jiang. 3 sanggol. Malinaw na sinabi ng doktor na hindi ako makakapanganak. Hindi inaasahan. 3 sanggol ng 1 beses lang. Ma'am, ito ay talagang isang napakagandang bagay. Ngunit ang pagkakakilanlan ng binibining ito. Tawagan ang tagapangasiwa. Sabihin mo sa kanya na ayusin ang kwarto. Talagang hindi ako gusto. Ako ay isang taong hindi gusto. Oo, Jiancheng. Ngayon na nating dalhin. Si Xiaoying pauwi. Maghanda para sa kasal. Maari bang ako ay talagang magiging ama? Xiaoying, halika. Sumama ka sa akin pauwi. Saan? Jiancheng. Una, tumira ka muna sa bahay ko. Ilapag mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Kung gagalaw ka pa, mahuhulog ka. Maligayang pag-uwi, Ginoong Jiang. Tuloy ka na. Mapagkakatiwalaan ba ang babaeng ito? Mrs. Jiang, hindi po ako pwedeng manirahan dito. Parang napakamahal ng upa dito. Xiaoying, salamat sa'yo. Ikaw ang nagpausbong sa aking anak na parang bato ang puso at nagbunga na. Ikaw na ang napili kong manugang na babae.
Pero, parang hindi ako gusto ni Ginoong Jiang. Anong hindi gusto? Nagmamatigas lang yan. May anak na kayo ni Jiang Cheng. Tawagin mo na akong nanay. Ako, Sige, sige. Muna, umupo ka muna at magpahinga ng maayos. mahal, may tahanan na ba tayo? Hayop ka. Alagaan mong mabuti ang aking manugang. Ang nararapat na katayuan ay dapat mong ibigay sa kanya. May plano na ako. Makalipas ang 2 araw, 30 kaarawan mo na. Ang tagal mo nang nag-iisa. Ito ang regalo sa'yo ng Diyos. Ingatan mo ito. Anong Diyos? Ikaw lang ang may pakana nito, di ba? Kailangan ko nang umuwi para sabihin ang magandang balitang ito sa tatay mo. Alagaan mo si Lu Ying. Ginoong Jiang. Ang bango ng amoy niya. Bago ka manirahan dito, may itatanong muna ako sa'yo. Ano? Noong gabing iyon, ako ba ang unang kliyente mo? Kliyente. Mga kliyente? Inumin nyo. Mag-enjoy kayo. Oh, kailangan ko talaga ng pera. Kaya, marami akong kliyente. Ah, ganun pala. Yung tatay ng mga bata, tiningnan ko ng mabuti. Ang gwapo nga talaga. Itong kontrata. Basahin mong mabuti bago ka pumirma. Dahil nagdadalang tao ka sa akin, syempre, pananagutan ko ito hanggang dulo. Lahat ng gastos mo sa pagbubuntis, ako ang sasagot. Pagkapanganak mo, bibigyan pa kita ng malaking halaga para sa hirap mo. Halaga para sa hirap? Pero, ang pagpapakasal, pasensya na, hindi ko kaya. Pagkat ang pagsasamang walang pagmamahalan ay parang buhanging nagkakalat. Alam ko. Kung naiintindihan mo na, pumirma ka na. Ang daming zero? Ang kailangan ko lang ay... Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpahinga at alagaan ang sanggol sa tiyan mo. Ang sanggol sa tiyan mo ay napakahalaga sa pamilya namin. Naiintindihan ko. ₱50 milyon? Kung hindi ako magpa-abortion, yung 5,000 piso ay sapat na para sa matrikula. Ako ay may utang na 5,000 piso kay Ginoong Jiang para sa matrikula. Umuwi ka rito, tangina mo. Si Tito Lee sa kabilang baryo. Hindi kanya inaayawan kahit buntis ka. Gusto kanyang pakasalan. Ma, ayokong magpakasal. Ako, Yung mga naiwang gamit ng lola mo, nasa akin pa. Gusto mong lumayo? Hindi mangyayari yan. Naku! Ang bilis naman. Bakit umalis na si Xiao Ying? Naku, hindi ko pa nakikita ang manugang ko. Kakakuha lang ng 50 milyon, umalis na. Isa siyang babaeng gahaman sa pera. Kumuha ng ganoong kalaking halaga. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo na. Ano ang sinasabi mo? Ate, bumalik ka. Nagdesisyon ka ng pakasalan si Tito Lee, di ba? nandito ako para ayusin ang mga gamit ni Lola. Naku! Ate, dapat kang maging responsable. Pagkatapos mong pakasalan si Tito Lee, magkakaroon na tayo ng 400,000 sa bahay. Masaya ang lahat. Buong araw ka naglalaro ng video games. Hindi ka nag-aambag sa gawaing bahay. Ngayon pa lang nag-aalaga ng pamilya. Ikaw,
Nanay, ako, kakabalik lang ng ate ko. Pinagalitan ako. Sinabi ko lang sa kanya na dapat alagaan ng mga magulang. Ang sama mo. Kung katulad ka ng kapatid mo, kahit kalahati lang ng pagiging responsable niya, hindi ka pa humihingi ng tawad sa kapatid mo? Ako. May anak na ako ngayon. Hindi na ako pwedeng magpabiktima. Wala akong kasalanan. Hindi ako humihingi ng tawad. Ikaw, Bumalik ako. Para ayusin ang mga gamit ni Lola, mga naiwan. Pagkatapos kong ayusin, aalis na ako. oy, gusto mo pang umalis? Dahil bumalik ka na, hindi na ikaw ang masusunod. Kahit anong mangyari, dali-daliin mong hanapin siya. Kung hindi, palalayasin kita. Buntis siya. Delikado siyang mag-isa sa labas. Hindi siguro siya makakalayo. Bilisan mo! Ginoong Jiang, nalaman ko na. Si Miss Lu ay umuwi na sa kanila. Balita ko, mag-aasawa na siya. Pag-aasawa. Inay, estafador sa kasalang hinanap mo, di ba? Hala, anong nangyari? Sabihin mo agad. Ang pamilya ni Binibining Lu ay inayos na ang kasal para sa kanya. Gusto na nilang kunin siya ngayon. Ikaw talaga, pinipilit kitang magpakasal. Ngayon, eto na nga. Naunahan ka pa ng iba. Hindi naman siya pumayag noon. Mahiyain lang yung dalaga. Alam mo, ngayon talaga, nagmilagro ang Buddha. Binigyan ka ng napakagandang asawa. Para sa'yo, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo siya mapangalagaan, kung mawala ang 3 apo kong ito, ikaw ang pagbabayarin ko. Pero totoo naman ang pagiging materialista niya. Hindi peke yon. Ikaw ang kumuha sa kanya. Mas, alam mo yan. Kailangan ko talaga ng pera. Kaya, marami akong kliyente. At saka, nag-aalok siya ng kasama sa mga customer sa bar. Nagpapalit ng katawan para sa pera. Dahil lang diyan, hindi siya papapasukin sa pamilya Jiang. At itong kontratang ito, tingnan ninyo. Tingnan mo, anong nilagdaan niya? ₱5,000 lang ang kailangan ko para sa matrikula. Huwag kang mag-alala, magpapatuloy ako sa part-time job. Bago ipanganak ang bata, mababayaran ko na yan. 5,000 piso lang ang kailangan niya para sa matrikula. At babayaran pa niya ako. Alam ko na ang lahat. Pumupunta siya sa bar para lang kumita at makapag-aral. At dati, hindi ko naman siya kilala talaga. Ano? May kakaiba rin sa pag-uwi ni Binibining Lu. Ipinagbili siya ng nanay niya sa isang lalaking kasing edad ng tiyuhin para sa bigay kaya. Baka ngayon ay, Hoy, Jiang Cheng, makinig ka. Dapat walang kahit anong galos. Ang manugang kong babae ang isauli mo sa akin. Xiaoying, hintayin mo ako. Sinabi ko sa'yo, ayaw mong makinig sa akin. Suntukin mo siya. Ayaw mong sumunod. Papatayin kita. Nakikiusap ako. Huwag mo na siyang sasaktan. Huwag mong saktan ang anak ko. Hoy, te, huwag kang umiyak. Aalagaan ka ni Tito. Ikaw, walang hiya ka. Nangahas ka pang manuntok. Suntukin mo siya. Ang amangang bata ay si Jiang Jiancheng. Ha 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 ha. Sinasabi mo, iyong Jiang Cheng mula sa Jiang Group, Jiang Cheng? Anong klasing tao siya? Ikaw, isang babaeng tulad mo, gusto mo pang umabot sa ganoong klasing tao? Kung may kakayahan ka, ipa-rescue mo ang sarili mo sa kanya. Pero pagdating sa pagpapakasal, pasensya na, hindi ko kaya. Ginoong Jiang, pupunta ka ba? Che, nababaliw ka na ba? Alam ng lahat, iyong malamig na Buddha, ayaw niya sa babae. Mas mabuti pa ako kaysa sa kanya. Wag!
Tumakbo ka. Yang Jiangcheng, sagipin mo ako. Kailangan ko. Kailangan ko ng 5,000. Pasensya na. Noong gabing iyon, ako ba ang unang kliyente mo? Kailangan ko ng pera. Kaya marami akong kliyente. Nagtitinda ako ng alak. Mahirap makalabas. Pasensya na. Walang kwenta ang pagsigaw mo. Sasabihin ko sa'yo, nasa malaking mansyon si Young Master Jiang. Hindi niya maririnig to. Halika, hayaan mo si Tito. Bibigyan ka niya ng kasiyahan. Sinong may lakas ng loob na mangapi sa asawa ko? Xiao Ying, huli na ako. Pinagdaanan mo ang lahat ng hirap na ito. Ginoong Jiang, nandito ka na talaga. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Okay na. Buntis ang asawa ko sa akin. Huwag niyo na siyang apihin. Sino ba kayo? Lahat kayong nandito. Ayusin niyo. Opo. Oy. Ganito ba? Ang ugali ng isang bastos? Bahay ko ito. Dinala mo pa ang napakaraming tao dito sa bahay ko. Ano ba yan? Ikaw ba yung lalaking kinakasama niya? Makinig ka, kung gusto mong pakasalan siya. Kung wala kang milyon-milyong piso, hindi ako papayag. Tama. Pagsalakay sa isang pribadong tahanan, tatawag ako ng pulis para kayo'y arestuhin. Sige, tawagan mo. Tingnan natin kung anong parusa ang ipinapataw sa pagbebenta ng anak. Sinong nagbenta ng anak? Lahat sila, ayusin nyo. Ayaw ko nang makita sila. Oy. Bumalik ka rito. Huwag kang aalis. Bumalik ka rito. Si Jiang Jiancheng yun. Si Ginong Jiang, ang Buddha. Ano? Xiao Ying, kasalanan ko lahat. Tang, talaga ako. Palagi kitang inaakala ng masama. Dapat noon pa man, pinaniwalaan na kita. Hindi dapat akong naghinala sa iyo ng ganoon. Magising ka na, pakiusap. Pananagutan ko kayong dalawa, ikaw at ang anak natin. Sina? Ginoong Jiang, ang anak ninyo. Anong nangyari sa bata? Anong nangyari sa bata? Ginoong Jiang, ang ultrasound ng bata. Tiningnan ko na. Lahat ay maayos. Ang ina ay nakaranas lamang ng ilang pisikal na pinsala. Nawalan lang ng malay dahil sa takot. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang kambal ay natural na kumukuha ng sustansya mula sa ina. Iminumungkahi ko na sa panahong ito, bigyan ng sapat na pahinga ang ginang. Si Xiao Ying, kasalanan ko ito. Gising ka na, pakiusap, okay? Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Huwag mong saktan ng anak ko. Wag! Xiao Ying, Huwag mong saktan ng anak ko. ayos lang, nandito ako. Nandito ako. Ginoong Jiang, narito ka na. Paumanhin. Nawalan ako ng malay kanina. Ayos lang. Basta't ligtas ka, okay na. Xiao Ying, mula ngayon, ikaw man. O ang mga anak sa sinapupunan mo.
Pananagutan ko ang lahat. Anong nangyari? Para bang nakiba si Jiang Jianchang? Anong nagawa niyang mali? Sandali lang. Malubha ang sugat mo sa binti ngayon. Huwag ka munang lumakad. Salamat, Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, narito ang iodine at cotton buds. Mamaya, tingnan mo ang ginang kung may mga pasa. Sa mga may pasa, lagyan muna ng ice pack. Pagkatapos ng 24 na oras, saka maglagay ng mainit. Siya, oh, tiisin mo lang. Aray, Ayos lang. Tapos na agad. siya. Nag-aalala pala siya sa akin ng ganito. Saan pa kailangang punasan? Kailangan ko pang punasan. Ang iyong hita, likod, at tiyan. Ano? Ibig sabihin, kailangan kong maghubad ng ganap? Ikaw ang ina ng bata. Nagkasakit ka para sa bata. Siyempre, gusto ko ako mismo ang mag-aalaga sa'yo. Tulungan mo ako, tingnan mo lang ang likod ko. Oh, see? Masakit ba? Hindi masakit. Kung masakit, pwede kang umiyak. Sa hinaharap, ang mga Jiang, hindi na muling maapi ng kahit sino. Alam ko na. Sa pagkakataong ito, ako ay hindi nakaprotekta sa sanggol. Sa hinaharap, hindi na muling mangyayari. Ang sinasabi kong mga Jiang, kasama ka rin. May sanggol ka na ngayon? Hindi ako gagawa ng anuman sa'yo. Ying, magpahinga muna ng maayos. Pupunta ako para tingnan ang trabaho. Kung may kailangan ka, hanapin mo ang alaliw. Oh, Kumusta, Ying? Noong nakaraan, ang matandang Lee ay nabugbog. Gusto niya ang pamilya nating magbayad ng 20,000 pesos para sa gamot. Kung hindi, dadalhin ang nanay sa bilangguan. Ano ang gagawin natin? Ying, iligtas mo ang pamilya natin. ang pamilyang ito, talaga nga, hindi maaaring putulin. Siya, sa huli, ay may 20 taon ng pag-aalaga sa akin. Sa huli, ito ay ang mga tao ni Mr. Jiang ang nanakit. Kailangan mag-isip para kumita ng pera, para bayaran ang utang ng pamilya. Ginoong Jiang, ang mga high-end na bahay nitong mga nakaraang araw talagang hirap na hirap ng ibenta. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Xiaoying sa bahay. Ginoo, titingin po ba kayo ng bahay? Xiao Ying, Qiaoyang, ang tagal nating hindi nagkita. bakit ka? Nandito para mag-summer job? Ano ang ginagawa niya dito? Siya? Bagong intern. Pinapahinga ko siya ng maayos, bakit bigla na lang siyang lumabas? Sino to? Girlfriend mo? Ang ganda-ganda naman. Siya yung pinakamaganda sa klase noong high school. Siya, baka hindi ako type. Ay nako, anong pinagsasabi mo? Oo nga pala. Itong bahay na to magkano? Ito po ba yung tinutukoy ninyo? Oh. Ito po ang pinakamagandang unit sa buong building. Halagang 20 million. Ano? 20 milyon? Ang developer na to mas mabuti pang magnakaw na lang.
Xiao Ying. Ang tito ko hindi naman siya walang pera, gusto lang niya. Hindi mag-aksaya ng pera. Kakadating pa lang nakasagupa na ng matitigas ang ulo. Tingnan mo sila parang ano ba yan? Parang mayaman at guwapong client. At maganda at kaaya-ayang sales agent. Parang magkasintahan noong bata pa. Naglalambingan. Ang sales office ko. Para bang lugar para maglandian? Ang sales office bawal maglandian? Oo nga. Sa oras ng trabaho bawal ang magjowa. Pagbalik ko, sasabihan ko ng mabuti ito na intern. Ang ganda naman ng brooch na ito. Galing po sa anak ninyo, no? Ginoo. Ang aming proyekto ay mayroong mga dekalidad na paaralan mula kindergarten hanggang high school. At saka, sa baba, may 4A level na malaking parke. Mayroon ding ospital, sa tahanan ng mga matatanda. Kapag bumili ka sa aming proyekto, makakaranas ka ng dekalidad na serbisyo, mula pagsilang hanggang pagtanda. Tito, hindi ba't gusto mo nang palitan ang bahay ni Lola? Sa ganun, madali na ring magpa-check up. Pero 20 milyon pala. Ginoo, taga Chen Group po ba kayo? Uwa, Dito, pakita lang po ng ID. Makakakuha na po kayo ng 12% discount. talaga? Ayos yan. Mag-down payment na tayo. Sige po, Ginoo. Sandali lang po. Hindi ko inaasahan na magiging ganun kagaling ang kanyang sagot. Tumpak na nahulaan ang pangangailangan ng kliyente. Klase A. Ay, oo nga pala. Yung sales rep na to, ang ganda. Kung gusto mo, ligawan mo na. Bilis. Sina. Sakura, Ano yon? ako. Pagkatapos ng trabaho, magkita tayo. Si. Para sabay na bumili ng regalo para kay Jijang. Bakit ka ganun kalapit sa empleyado ko? Ay, Xiao Ying. Sino itong tito? Tito, itong pasaway na bata. Amo ko siya. Amo ko. Bukod sa amo, mayroon ding Amo pala. Kumusta? Ako ay niluying kaklase sa high school. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. kumusta? Ginoong Jiang, bakit mukhang galit ka? Naku! Jiang. Amo, kaka-close ko lang ng 2 malaking deal. Gusto kong ilibre ang mga kliyente ng pagkain. Ano sa tingin mo? Hindi. Okay. Sige, punta ka. Salamat, Amo. Salamat na lang. Mauna na ako. Buntis siya. Kailangan kong sundan siya. Walang malay, malamig na Buddha. Hindi ba't may emosyon siya? Xiao Ying, naalala ko, may fried chicken sa harap mura at masarap paborito mo. Naalala mo pa? Maganda ang estilo ng sapatos na ito. Bakit siya nakatingin sa isang pares ng sapatos para sa lalaki? Hindi ba halata? Para sa kanyang kababata, binili niya, di ba? Sabi ng Mrs. Birthday ngayon ni Ginoong Jiang, angkop na regalo sa kanya ang sapatos na ito. Xiao Ying, pupunta muna ako sa CR. Hintayin mo ako. Kumusta? Tuloy po kayo. Hindi ba sa kabilang bahay ang nagbebenta ng bahay? Nakatayo sa harap ng aking tindahan, hinaharangan ng aking mga kliyente. Umalis ka. Tingnan mo,
Maganda naman ang disenyo nitong sapatos. Hindi masama. Gusto ko. Hoy, ahente ng lupa! Pag nakita mo ang aming magandang tindahan, dapat umikot ka na lang at umalis, di ba? Huwag kang humarang sa pintuan ng tindahan ko. Ayos lang ba yon? Ang lahat ng pumapasok ay bisita. Ganito ba ang pagtanggap ninyo sa mga bisita? Bisita? Bisita lang ang kayang bumili ng sapatos ko. Ikaw, yung tipong nag-iikot lang, hindi naman bibili. Tingnan mo! Nadumihan mo na ang sahig ko. Bibili talaga ako ng sapatos. Ang lakas ng loob. Gusto mo ba talagang bilhin tong sapatos? Tingnan mo muna ang presyo. Kung kaya mong bilhin, hihingi kami ng tawad sa'yo. Buti na lang nakiusap ako sa supervisor para ma-advance ang komisyon ko. Nagbayad na ako ng mga gamot. Sapat na siguro yon para makabili ng sapatos. Aba, talaga nga. Puro sira-sirang damit. At pekeng bag pa ang dala. Paano niya mabibili ang aming napakamahaling sapatos? Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin? Hinuhusgahan ninyo ako sa itsura. Iniinsulto ang bisita. Alam ba ito ng may-ari ng mall? Aruy-aruy, may-ari pa ng mall ang sinasabi? Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang kilalanin ng may-ari ng mall? Aba, yun pala, pinakamababang uri ng trainee. Humarap ka pa sa may-ari para manakot. Ikaw, punasan mo ang lugar na ito para sa akin. Maglinis ka na lang para sa kanya. Sakto. Bilisan mo. Pagkatapos mong maglinis, may isa pang pares na may depekto sa bodega. Pwede kitang bigyan ng 0.01% na discount. Linisan mo! Linisan mo nga! Bilisan mo! Tigilan mo yan. Sino ang nagsabing hindi niya kayang bilhin? Sinong nagsabing hindi niya ito kayang bilhin? Ginoong Jiang, anong ginagawa mo rito? Bumibili ako ng sapatos para sa nanay ko. May nagustuhan ka ba? Pumili ka ng gusto mo. Ayan, nahalata na. Hindi na kailangan. Ang mamahal ng sapatos dito. Kung hindi ka pipili, ako na ang pipili para sa'yo. Yung isang hanay na ito, yung isang hanay na yan, lahat ibalot mo. Ginoong Jiang, isang pares lang ng paa ko. Hindi ko kakayanin ng ganito karaming sapatos. Lumalaki ang paa kapag buntis. Maghanda ka ng ilang pares, komportableng sapatos. Kung hindi mo maisuot, pampaganda na lang. Umupo ka. Sige po, ibabalot ko na po agad. Ay, grabe naman ito. Napaka-generosong kliyente. Ang quota ko ngayong taon ayos na. Ikaw? Yung sapatos na yan, isuot mo sa kanya nang nakaluhod. Ano? Para sa isang hamak na intern sa real estate? Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Sino ang taong to? Si Young Master Jiang, ang may-ari ng mall namin. Mangahas kang insultuhin ang kanyang tao? Wala ka ng pag-asa. Miss, nagkakamali ako. Pasensya na, miss. Miss, pwede mo ba akong patawarin? Kahit ang kliyente ay tao ni Ginoong Jiang man o hindi, karapat dapat siyang rumespeto. Alis na tayo. Young Master Jiang! Young Master Jiang! Nagkakamali ako! Sakto ba ang sapatos? Sakto lang. Bagay na bagay sa'yo. Sino yung babae? Parang iba ang trato sa kanya ni Ginoong Jiang. Mukhang close sila. Ginoo, sa mga empleyado mo, sobrang bait mo naman. Yan lang ba ang gusto mo? Tara, tuloy pa natin. Xiaoying, hinahanap kita. Dumaan ako, nakabili ako ng damit para sa'yo. Isuot mo, magiging bagay yan sa'yo. Xiaoying, heto. Nakapagpa-reserve na ako sa restaurant. Ano sa tingin mo? Pupunta na tayo ngayon? Si, Xiaoying.
Baka hindi bagay sa panlasa mo ang pagkain sa labas. At saka, may luto na rin sa bahay. Yung sa bahay, mas bagay sa'yo kaysa sa labas. Ginoong Jiang, ano ba ang nangyayari ngayon? Paboritong-paborito ni Xiao Ying ang luto ng nanay ko, yung lorofan at tonkotsu ramen. Noong high school, madalas kong daladalahan siya ng pagkain. Oo, noong mataas na paaralan, paborito kong kainin ang luto ni tita. Yung karne at gulay na kinakain namin sa bahay, galing lahat yan sa Eco Farm. Espesyal na supply. Hindi yan frozen meat mula sa labas. Xiaoying, kung gusto mo nung lurufan, papaglutuin kita kay Ate Liu. Siguradong malinis at masustansya. Ang sarap talaga ng luto ni Ate Liu. Hoy, Gino! Si Xiao Ying, empleyado mo lang, di ba? Bakit pati pagkain niya, pakikialaman mo? Hindi lang kami amo at manggagawa. Noong wala siyang nag-aalaga, ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Eddie, tapos ka na. Ay nako. Kung wala naman kayong problema, wag na kayong mag-away, ha? Hindi kami nag-aaway. Bakit parang nagpapakitang gilas yung dalawang yon? Ah, Xiaoyang. May kailangan pa kaming pag-usapan ng amo ko. Umuwi ka muna kaya? Pero, kung may mangyari man, sabihin mo agad sa akin. Mr. Jiang, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Umuwi na tayo para kumain. Yung lalaking kanina, kilala mo ba? Noong pinalayas ako ng pamilya ko, si Xiaoyang ang tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya. Ang bilis magbago ng mukha ni Mr. Jiang. Masyado ba akong sensitive? Yung lalaking kanina, kilala mo ba? Oo, nagpapasalamat ako sa kanya. Bakit ka nandito? Mr. Jiang, ngayon, ay birthday mo. Mula noong bata pa ako, ang pamilya ko ay hindi kailanman nagdiwang ng aking kaarawan. Tuwing kaarawan lang ng kapatid kong lalaki, ang lola ko, ang palihim na nagbibigay sa akin ng cake. Iyon ang pinakamasayang sandali para sa akin. Ngayon, dahil kaarawan ni Ginoong Jiang, maaari mo ba akong pasayahin kahit saglit? Halika! Ikaw ang may kaarawan. Kumain ka ng cake. Hindi ako mahilig sa matatamis. Dapat kumain ng matatamis sa kaarawan para maramdaman mo ang saya. Tikman mo lang. Ay! Ginoong Jiang, hindi mo ako inayawan. At mabuti ka pa sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. Ito pong sapatos, para sa iyo. Hindi ba ito yung sapatos kaninang umaga? Maganda naman ang pagkakagawa. Kaya humingi ako ng advance sa sahod kay supervisor para mabili ito. Dapat bagay ito sa iyo. Heto. Halika. Para kay Ginoong Jiang, maligayang 30 kaarawan. Teka, hindi pwedeng uminom ng alak ang buntis. Sparkling water ito, hindi alak. Huwag kang mag-alala. Alam ko, may 3 sanggol ako sa tiyan. Iyo. Tagay tayo! Ginong Jiang, mainit ba sa iyo?
Kunin ko na lang ang pamaypay. Ay patingin nga, ako rin, hindi ko rin makita. Ano kaya ang ginagawa ni na Jiancheng? Hay nako. Sige na, patingin ka rin, ang mag-asawang iyon. Mukha si Jiang Cheng sa kanyang kaarawan ngayon hindi na kailangan ng tulong natin. Yung handaan na ipinapaghanda ko sa'yo, handa na ba? Siyempre, handa na. Ayon sa utos mo, naabisuhan na ang mga kilalang tao sa buong lungsod. Hindi ko inakalang si Cold-Faced Buddha ay magkakaroon din ng araw na magkakaroon ng pag-ibig. Sakto uwi si Shuemei ngayon. Hindi kaya ang taong ipapahayag mo siya yon? Tapos ka na ba sa chismisan? Tapos na, magtrabaho ka na. Si. Xiaoying, bibigyan kita ng isang opisyal na katayuan para malaman ng buong lungsod ng Jinling na ikaw ang pinakamahalagang tao sa pamilya Jiang. Ano ba talaga ang nangyari sa akin kagabi? Uminom lang ng soda, nahilo pa rin ako. Bakit kaya? Dahil kaya sa pagbubuntis kaya ako inaantok. Hey! Kagabi, ako. Kagabi, ikaw, nakatulog. Sabi sa libro, ang mga buntis palaging inaantok. Ganun ba? Hindi lang pala ako nagsusumika para sa sanggol. Ginoong Jiang ay seryosong nag-aaral din. Bakit siya nakatingin na naman sa akin ng ganyan? Ikaw, Ang mga labi mo, mukhang matamis. Xiaoying, gising ka na pala. Kagabi, nakita kong natutulog kayong mag-asawa sa sofa. Kaya hindi na kita ginising. Tinakpan ko lang kayo ng kumot, tapos umalis na ako. ma'am, wala naman kaming ginawa kagabi, di ba? Kahit may ginawa kayo, okay lang yun. Narinig ko kasi, nag-part-time ka raw sa sales office ng Jiangcheng kumpanya. Buntis ka ngayon. Huwag ka nang pumunta sa mga magulong lugar na yan. Dito, kapag nagpakita ng ID, may 12% discount agad. Talaga? Ang galing naman. Mag-down payment na tayo agad. Ma'am, pero ako, Nanay, si Xiaoying ay hindi ibon sa hawla ng pamilya natin. Kung gusto niyang mag-aral o magtrabaho, karapatan niya yon. At saka, nandito naman ako. Siya na nga, kayong mga kabataan, may sarili kayong pag-iisip. Susundin ko ang gusto ng manugang ko. Pero, anak, lumalaki na ang tiyan mo. Ang pagkilala kay Xiaoying ay kailangang maibigay. ma'am, ano po ito? Dadalhin ka ni Jiangcheng mamayang gabi sa isang napaka-importanting salo-salo. Isuot mo ang mga ito lahat. Sumama ka sa kanya. Ako, at si Ginoong Jiang. Isuot mo na lang. Regalo ito sa'yo ni nanay. Ang ganda. Kaya pala maraming nahuhumaling sa'yo. Ay nako, tingnan mo. Nakatitig na naman. Ang manugang ko, ang ganda-ganda talaga. Yun nga pala. Mamaya, may sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa? Ang sinasabi ni Ginoong Jiang na sorpresa ay,
Ngayon, mag-aanunsyo ako ng isang para sa akin. At sa pamilya Jiang, napakahalagang tao. Ginoong Jiang, pinatawag po kayo ng amo. Si Xiaoying. Ang kwintas na ito suot ko mula pa noong bata ako. Ngayon ibibigay ko ito sa'yo. Mauna na muna ako. Ang taong sinasabi ni Ginoong Jiang. Ako kaya yon? Hey, narinig mo na ba? Ang salo-salo ngayon, espesyal na inihanda ni Ginoong Jiang. Sabi nila, para lang mag-anunsyo dito ng isang tao sa buhay niya na pinakamahalaga. Nako, hindi kaya ang magiging asawa ng pamilya Jiang? Nandito. Ang daming tao, sino kaya yon? Ang gown na yan ay high-end pinakamababa ay 7 digit. Hindi kaya ang pinakamahalagang tao para kay Ginoong Jiang siya yon? Ano yan? Wala naman sa amin ang nakakilala sa kanya. Ang kilos-kilos parang nahihiya. Nagkakamali ka ng pinuntahan. Sandali. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Naimbitahan ako sa party. Naimbitahan sa party? Sino ang nagdala sa'yo? Si Ang pamilya ko ang nagdala sa akin. Wait, di ba ito yung babae sa bar? Ang bartender? Hahaha. Bartender? Sa tingin ko, mas guest relations officer yan. Sabihin mo nga, kaninong amo ka nakakapit para matawag mong pamilya? Nagbabartender ako noon para may pang-tuition. Wow, pang tuition, tapos napunta ka sa party ng mga sosyal? Eh di sino ngayon ang nagdala sa'yo na isa ka ring sosyal? Ha ha ha! Ang pamilya ko ay si Ginoong Jiang. Hindi niya ipinapakilala ang aming relasyon sa publiko. Kung sasabihin ko dito, masisira ang reputasyon niya. Bakit ko pa sasabihin sa inyo? Basta, inimbita ako dito. Ija, nagkukwento ka ng walang basehan? Ikaw, isang guest relations, karapat-dapat bang makasama ang mga dalagang may kaya na tulad namin? Totoo yan. Huwag mong isipin na dahil nakarin ka ng gown, ay makakapasok ka na rito. Ito ay party ni Young Master Jiang para sa pinakamahalaga niyang tao. Napaka-eksklusibong party. Ang katulad mong tao ay nagdudumi lang dito. Ganyan talaga ang mga taong walang alam sa mundo. Anumang bagay, gusto nilang makisali. Dumating na si Miss Xue. Grabe. Hindi ba ito ang Jinling City ang kilalang-kilalang Binibining Xue? Ang nag-iisang anak ng pamilyang Xue na may-ari ng alahas. Ang dating, talagang iba ang dating niya ah. Pasensya na kayo sa akin. Si Jiancheng ang handaan na inihanda niya. Ay napakagrande, nahihiya tuloy ako. Tama nga. Ang Binibining Xue ang tunay na host ng handaan. Yun palang mayamang dalaga ang tunay na mapapangasawa ni Ji Jiang. At ako, pagkapanganak ko, kailangan ko nang umalis. Mahalaga. Paano ako magiging mahalaga? Sino ka? Ang bestidang Ashley na ito ay para lang kay Jiancheng. Yang suot mo, saan mo nakuha? Saan mo nakuha? Sabihin mo. Sabihin mo na. Ito ay binigay ng pamilya ko. Siya si Lu Ying, isang babae sa bar. Ang bestidang ito, hindi natin alam kung saan niya ninakaw. Babae sa bar. Tulong. Imbestigahan ninyo ito. Kung sa bar kung sino-sino na ang nakatulog sa kanya. Sino ang nag-imbita sa'yo dito sa napakamahal na bulwagang ito? Hindi natin alam kung paano siya nakapasok kung ayaw ni Binibining Xue sa kanya. Palayasin na lang natin siya dito. Hindi ko pa man nasusuot ang bestidang ito. Ikaw na isang babae sa bar ang nakasuot na. Napakasama ng swerte ko. Kayo tanggalin ninyo ang bestida niya para sa akin. Huwag kayong mag-asta. Ang bestidang ito ay binigay ni Ji Jiang sa akin. Ano? Sinasabi mong binigay ito sa'yo ni Jiancheng? Baka si Jiancheng ang mag-aanunsyo na mahalaga ay siya? Binibining Xue, huwag kang maniwala sa babaeng ito sa bar. Bago ka pa dumating ayaw na niyang sabihin kung sino ang nagdala sa kanya. Ngayon, ginagamit pa niya ang pangalan ni Jiang, para magsinungaling dito. Ganun pala. Muntik na akong maloko mo. Napakasama talaga ng swerte ko.
Ang kilalang handaan sa Jinling City. Mga taong mapagpaimbabaw lang ba ang inimbita? Napakalaking kapal ng mukha. Xiao Mei, turuan mo siya ng leksyon. Aray, nabasa ang bestida ko, tulong. Tanggalin ninyo ang bestida niya para sa akin. Wag! Bitawan ninyo ako. Sugatan ninyo siya. Pagandahin ninyo ang pagtrato sa kanya. Babaeng pilit na pumapasok sa mataas na lipunan. Kayong mga, magkakarma rin kayo. Karma? Ang kaparusahan ay para lang sa mga mahihirap na tulad mo. Bitawan ninyo ako. Aray! Hindi lang damit ang isinuot mo, gaya pa ni Kuya Jiangcheng, na magsuot ng rosaryo. Karapat-dapat ka ba? Ibinigay niya sa akin ang rosaryong ito. Ibalik mo sa akin. Galing siguro yan sa lalaking kinakasama mo, di ba? Napakahalaga nito sa'yo? Talagang napakahalaga ng rosaryong ito sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Ibalik mo na sa akin. Kapag mas gusto mo ito, lalo kong hindi ibibigay. Ibigay mo sa akin. Gusto mo? Lumuhod ka at makiusap sa akin. Lumuhod ka. Lumuhod ka nga. Hindi ka pa luluhod? Talagang walang kwenta. Dahil lang sa isang laslas na rosaryong ito. Lumuhod ka na? Nakaluhod na ako. Maaari mo na bang ibalik sa akin ang rosaryo? Ang rosaryong ito, suot-suot ko na mula pagkabata. Ngayon, ibinigay ko ito sa'yo. Ang pamilya Jiang na sinasabi ko. Kasama ka na rin. Ginoong Jiang, paumanhin. Wala akong silbi. Hindi ko naingatan ang rosaryong ibinigay mo sa akin. Ang set ng jade na ito ay kayamanan ng aming pamilya Xue na koleksyon. Ito'y angkop na regalo para sa magiging manugang ng pamilya Jiang. Walang ibang mas bagay pa. Ang ganda ng kulay. Bagay na bagay kay Xiaoying. Ano sa tingin mo, mahal? Ito na lang ang piliin natin. Ito ang rekomendasyon ni Lao Xue. Tiyak na maganda ito. Ang set na ito ay orihinal na nakalaan para kay Xue Mei para sa kanyang kasal. Pero hindi niya gusto ang jade. Jian Cheng ay bata pa lang ay pinapanood ko nang lumaki. Ang pagbibigay nito kay Jian Cheng para sa kanyang magiging asawa ay parang nararapat lang. Hindi ko alam kung sino ang babae na nakakuha ng atensyon ni Jian Cheng. Ginoong Jiang, may masamang nangyari. Si Binibining Jiang sa harap na bulwagan ay inaapi ngayon. Ano? Xiaoying. Kasalanan ko ito. Magising ka na, pakiusap. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Xiaoying, huwag kang magkaroon ng anuman. Ginoong Jiang, paano ko kaya maiisa-isa ang rosaryong ibinigay mo sa akin? Ang ginawa ninyo ngayon ay pagsisisihan ninyo. Napakasamang babae talaga. Titingnan ko kung ano ang mangyayari. Tumigil ka. Xiaoying. Pasensya na, nalate ako. Yung prayer beads. Ayos lang. Marami pa akong ibibigay sa'yo. Young Master Jiang, nakarating ka na rin. Itong si Luying, paulit-ulit na inaapi si Miss Xue. Young Master Jiang, yung Luying na ito, hindi namin alam kung paano nakapasok sa venue ng party. Tapos pinagchismisan pa niya si Miss Xue. Sinusumbong na lang namin sa inyo. Siya nga yun, Jiangcheng. Sabi niya, yung custom-made gown na Shirley na ito, ikaw raw ang nagbigay sa kanya. Sinusumbong ko na siya. Young Master Jiang, hindi mo alam? Kaklase ko si Lu Ying nung high school.
Siya ang pinakamahirap sa klase namin. Pang-araw-araw, nagbebenta ng alak sa bar para may pang-tuition. Ngayon, ginagamit pa ang pangalan mo para magpapanggap. Yung gown na ito, ako ang nagbigay. Ano? Gown? Mula kay Young Master Jiang? Young Master Jiang, sabi nyo, may isang napaka-importanteng tao na papasok sa buhay nyo. Hindi naman siguro. Kswe, Mai. Nasira ang gown niya. Ikaw ang gumawa? Yang Heng, isa lang siyang hostess sa bar. Bakit mo siya pinapakitaan ng ganyang kabaitan? Dahil si Lu Ying ay akin. Yang Heng, tiyak na nalinlang kanya. Miss Sue, yung pinapahanap niyo sa akin, nakita ko na. Tingnan ninyong lahat. Dati, sa bar, nakipagtalik si Lu Ying sa iba't ibang lalaki. Nakita ninyong lahat. Si Lu Ying at isang lalaking hindi kilala, nagmamadali, tumakas mula sa hotel. Kinabukasan na ng umaga lumabas. Totoo ang video na ito. Hindi ba si Lu Ying ito? Itong lalaki. Bakit parang pamilyar? Ganun pala siya talaga. Isang hostess. Ganito ang ugali niya. Paano siya magiging karapat-dapat kay Ginoong Jiang? Ano ang gagawin ko? Sa harap ng napakaraming tao, paano ko masasabi? Sino ba ang lalaking ito? Bukod pa riyan, siya, baka hindi rin siya payag. Ang ganitong klasing tao, hindi karapat-dapat na lumabas dito. Sa hapunan ng pamilya Jiang, dalhin mo ang iyong ibang lalaki. Umalis ka, Lu Ying. Ngayon pa lang, papatayin na kita. Ang ibang lalaki na sinasabi ninyo, ako iyon. Ang lalaki pala ay si Ginoong Jiang. May gusto pa ba kayong sabihin? Sige, ituloy ninyo. Sino ang may problema sa akin? Tara, tuloy lang. Yan Sheng. Hindi ko sinasadya. Lu Ying, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kayong mga nambubuli kay Xiaoying, naaalala ko kayong lahat. Mula ngayon, sa lungsod ng Jinling, hintayin ninyo ang parusa. Yan Sheng. Nakalimutan mo na ba? Magkasama tayong lumaki. Sinabi ko, pakakasalan kita. Nasabi ko bang gusto kita? Sino ang nambubuli sa manugang ko? Diyos ko, hindi ba ito ang ina ni Jijiang? Si Mrs. Kui? Talaga nga, ang dating niya, kahit hindi galit, nakakatakot. Sino sa inyo ang nambubuli sa manugang ko? Tita, napakabait ko kay Jiang Cheng. Dapat alam mo na ako ang dapat na manugang mo. Hindi ba? Lao Chue, tingnan mo kung paano ito aayusin. Papa, alam mong palagi kong gusto si Jiang Cheng. Tulungan mo naman ako. Walang hiya ka, si Jiang Cheng. Ay may ibang gusto. Huwag kang magpahiya dito. Jiang Cheng, Lao Jiang, spoiled ang anak kong babae. Aalisin ko na siya. Umalis na tayo. Papa, Mukhang si Bibi Lu ay talagang sigurado na ang magiging Mrs. Jiang. Inihahayag ko ngayon. Si Lu Ying ang tanging asawa ko. Hindi siya anak mayaman. At hindi niya alam ang mga patakaran ng mayayaman. Pero inaasahan kong susundin ninyo ang kanyang mga patakaran. Dahil ang patakaran ko ang siyang patakaran. Yung party, Anong nangyari? Ako? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? ako, Hindi ka pa rin nagbabago ng pananalita? Ano ang dapat mong itawag sa akin? Yang Heng, Itawag mo sa akin. Jian Cheng, Sa ngayon, sila na ang sasama sa'yo. Kapag lumalabas ka, hindi ka na matatakot, mapahamak. salamat. Yan Heng. Ngayon, abala si Jijiang. May bodyguard na rin ako. Ngayon na lang kukunin ang mga gamit ni Lola. Hintayin niyo na lang ako sa baba. Mga gamit ni Lola. Dapat narito yon.
Ikaw, bumalik ka pa pala. Baka naman tinapon ka na ni Gigi ang na yon. Sige, magnanakaw. Papatayin kita ngayon din. Aling Leo. Bakit hindi umuwi si Sakura ngayon? Ginoo, parang sinabi ng ginang na uuwi muna siya sa pamilya Lu. Ano? Tulong! Nagnakaw si Luying ng gamit sa bahay. Hulihin ang magnanakaw. Magnanakaw. Sino ang sinasabi mong magnanakaw? Ikaw nga ang tinutukoy ko, ate. Samantalang wala ang mga magulang, umuwi ka para magnakaw. Sabihin mo, nagnakaw ka rin ba ng pera? Palagi akong nagtatrabaho para sa'yo. Karamihan ng kinikita ko, ibinibigay ko sa'yo. Ikaw, araw-araw ay gala at kain lang. Bakit hindi mo sabihing ikaw ang nagnakaw ng pera sa bahay? Gumastos ako ng pera ng pamilya. Magnanakaw ba tawag doon? Ganyan ka na mula pagkabata. Kapag ikaw ang gumastos ng pera ng pamilya, tama lang yon. Pero kapag ako ang kumuha ng kahit piso, labis na yon. Araw-araw, pang mahirap lang ang kinain ko. Tusk. Ito ay alaala ni Lola. Ikaw at ang mga magulang natin, hindi nyo man lang siya inalagaan ng maayos. Kahit nang mamatay siya, ninakaw pa nyo ang kanyang alaala. Maliban na kunin ko ito pabalik? Alaala ng lola mo? Akala mo ba talagang lola mo siya? Luying, kawawa ka naman. Hindi ka talaga anak na dugo ng pamilya namin. Ano ang sinasabi mo? Noon, kung hindi dahil kay lola na gustong-gusto na kunin ka, sa tingin mo ba mabubuhay ka hanggang ngayon? Baka matagal ka nang namatay sa kung saang basurahan. Ngayon, gusto mo pa ang alaala ni lola? Dapat magbigay ka ng mas maraming pera sa akin, saka pwede. Paano nangyari yon? Sayang lang ang oras ko. Bakit pa ako nagsasabi ng napakaraming salita sa'yo? Ibigay mo ang gamit. Baka buo pa ang katawan mong maiwan. Kung gayon, hindi ko na kailangang ituring silang aking tunay na pamilya. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, nabayaran ko na rin ang utang na loob sa pag-aaruga nila. Mula ngayon, quits na tayo. Magtatakas ka? Papatayin kita ngayon din. Sa ngalan ako pa rin ng ate mo. Kung sasaktan mo ako, magkita na lang tayo sa kulungan. Ikaw, nang babanta ka sa akin, tingnan natin kung hindi ko gagawin. Ayos ka lang ba? Hahawakan mo ang aking Sakura. Diyos, Jiang, mali ako. Hindi na ako uulit. Mali ako. Hindi na ako uulit. Jian Cheng, ngayon ko lang nalaman na ako pala ay isang ulilang walang magulang. Sila ay hindi tunay kong pamilya. Mabuti nga. Ang mga masasamang yon ay hindi karapat-dapat maging pamilya mo. Pero ang bait-bait ko sa kanila. Pero sila, binubugbog at minumura lang ako. Matagal kong tiniis yon at binigyan ko pa sila ng napakaraming pera. Paano nila nagawa na ganun ang trato sa akin? Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng utang nila sa'yo, isasauli ko ng paunti-unti sa kanila. Yan, Sheng. Maaaring totoo nga na ulila ako. Ang mga magulang ko, buhay pa kaya sila? Kahit saan man sila, hahanapin ko sila para sa'yo. At ngayon, hindi ka na nag-iisa. Nandyan pa ang 3 nating anak. Nandyan pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Lu. Pupunta ako para magpanotaryo, para tuluyang makawala sa kanila. Ikaw ang nagsabi niyan. Yan Heng. Lumalaki na ang tiyan ko. Pero gusto ko pa ring mag-aral. Siyempre pwede kang pumasok sa eskwelahan. Pero bago iyon, samahan mo muna ako bukas sa isang lugar. Saan? Magpakasal tayo. Hindi pa ako nagpakasal. Hindi ko alam kung paano. Ayos lang. Tingnan mo lang ang kamera at ngumiti. Tara, ngiti. Lumapit kayong dalawa. Magpapakasal na ako kay Ji Jiangcheng.
Ako na ang mag-iingat ng mahahalagang bagay. Ako na ang bahala. Ngayon, ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Ay binibini, nandito ka na pala. Binibini. Ako. Kasal na tayo. Ano pa ang dapat tawag sa'yo kundi ginang? Oh, Kaninang umaga po ang binata, tumawag sa aking nag-utos na magluto ako. Nagsabing bumili ng mga magaan at masustansyang pagkain. At sinabi pang paborito mo raw po ito. sige po ate. Mauna na po kayo. Sipo. Ang ganda ng sulat mo. Siguro si Mr. Jiang ang sumulat nito. Ma'am, oras na para kumain. Ah, paparating na. Ano to? Ang bango. Honey, uwi ka na. Oh. Kaninang hapon, nakita ko yung sutra sa mesa mo. Ang ganda ng pagkakasulat. Honey, ang galing mo talaga. Bakit wala kang suot na sapatos? Ay, susuot ako. Ah, Mula ngayon, huwag kang maglakad nang nakapaa. Babae ka, madaling ginawin. At saka, buntis ka pa ngayon. Mula nang magpakasal kami, mabuti talaga siya sa akin. Gutom na ako. Kain na tayo. Mahal, inaantok na ako. Di matulog ka. Ayoko na palang matulog. Ano bang gusto mo? Gusto kitang yakapin. Sandali lang. Kuya Jiancheng, ang swerte naman. Dito pa talaga tayo nagkita. Anong swerte-swerte? Hindi pa nga natin napag-uusapan yung huli. Tapos ngayon, lakas ng loob mong lumapit? Ganito kasi. Kuya Jiancheng, yung nangyari noon, kasalanan ko. Ikaw at yung bunso sa pamilya Lu, Kasal na kami ni Xiao Ying. Siya ngayon, asawa ko na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka na. ganito kasi Kuya Jiancheng. Noong nakaraang araw, habang nagbabakasyon ako sa ibang bansa, nakabili ako ng regalo para kay tita. Inisip kong dalhin muna dito para ipakita sa'yo. Maraming bagay ang gusto ng nanay ko. Alam mo ba kung alin ang gusto niya? Syempre naman, alam ko talaga. Kahit na gusto niya iyon, hindi kailangan ng nanay ko. Umalis ka na. Kuya Jiancheng, Kuya Jiancheng. Mga dahilan lang lahat yan. Kung hindi dahil kay Lu Ying, yung babaeng yun, paano kaya hindi tatanggapin ni Kuya Jiancheng ang regalo ko? Gabi na? Hindi ka pa rin natutulog? Mahal, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano ba? Nahihirapan ka? Ako. Huwag mo nang galawin yan. Ano ba? Kinakabahan ka? Hindi ako kinakabahan. Gusto ko lang sabihin, mahal na mahal kita. Gago. Mahal din kita. Kanina pa hinihila ni Shuemei ang kamay mo. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. May maliit na tinik na tumusok. Kukuha ako ng gamit.
Ayos na. Maliit lang na sugat. Paano niya to natitiis? Marami na sigurong pinagdaanan. Xiao Ying, huwag kang matakot kahit anong mangyari. Hahanapin ko ang iyong tunay na mga magulang. Salamat, mahal. Pero gusto ko lang malaman kung si Shue Mei lang ba ang dahilan. Iabot mo ang kamay mo. Sa mga susunod na araw, huwag mong babasahin ito. Baka magka-impeksyon ng sugat. Si, Ginoo, dito ka ba sa loob matutulog mamaya? Siya ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Siguro, hayaan mo muna siyang mag-isa ngayon. Hindi ako matutulog. Yung bahay sa tabi, kaninang hapon, nalinis ko na. Kung gusto mo, doon ka na lang matulog. Si Lu Ying, bata pa siya. Kung may mangyari sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, paano kung walang makakita sa kanya? Ginoo, parang tinitingnan mo ba si Xiao Ying bilang isang bata pa? Matanda na siya. Kapag nakatulog na siya sa gabi, hindi na magkakaproblema. Araw-araw kang pumapasok sa trabaho. Tapos, hindi ka pa makakatulog ng maayos. Paano ka makakayanan yon? Tapos ka na ba mag-ayos? Oh. Magpahinga ka na. Siya. Ang lambot ng sopang ito. Paano kung masaktan ang likod mo sa pagtulog? Bunso, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ang ingay mo sa pagtulog. mahal. Mahal. Tayo, kahapon lang magkasama pa tayo sa kama. Gising ka na. Mag-ayos ka na at maligo. Kumain ka ng almusal. Pinautos ko kay Ate Sais na lutuin ang paborito mong minatamis na lugaw. Mahal. Gusto kong pumunta sa opisina. Gusto kong lumabas at maglibot-libot. Siyempre naman, pwede. Sa Jiang Group, malayang makakapasok at lalabas ka. Itong credit card na ito, gamitin mo ng basta-basta. Mula ngayon, kailangan kong maging matatag. Ngayon, may nagtatanggol na sa akin ngayon. Mahal, gusto mo ng prutas? Mahal, pumasok ako sa trabaho ngayon. Marami akong natutunan. Nakilala ko rin ang maraming tao. Talaga? Ang galing ng asawa ko. Mahal. Ha? Mayroon ka bang gustong industriya? Sa totoo lang, gustong-gusto ko ang disenyo. Disenyo. Ayos, Jaco. Magpapakuha ako ng ilang propesor para turuan ka. Pwede kang muling mag-aral ng disenyo. Tapos, mag-aral ka sa ibang bansa. Talaga? Pwede pa akong pumunta sa universidad sa ibang bansa? Siyempre naman. Bakit hindi? Pag nakapasa ka na, sasamahan kita, mahal, sa ibang bansa. Salamat, mahal. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng ganitong pagkakataon. Hindi. Sa totoo lang, magaling ka naman talaga. Pero noon kasi, wala kang pagkakataong maipakita iyon. Mahal, talaga bang sa tingin mo ay magaling ako? Oo. Pero simula noong bata ako, si nanay,
Si Chen Shuli, laging pinupuri si Lubo. Ako naman, parang wala akong kwenta sa paningin niya. Mahal. Hmm? Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang top sales agent na nakapagbenta ng 2 luxury mansion. Noong araw na nasa, Ikaw kasi, masyado kang mabait noon, kaya madalas kang inaapi. mula ngayon, dapat matuto akong maging matatag. Mula ngayon, nandito ako. Hindi na makakaapi sa'yo ang sinuman. Ginoo, kamakailan lang ay nagtatrabaho si Ale. Medyo pagod na pagod si Ale sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Maglaan ka ng oras. Ilabas mo siya para makapagpahinga ng kaunti. Oh. Naliligo, si Jiang Cheng. Mag-ingat ka. Anong nangyari? Anong nangyari? Ay, narinig ko kanina. May tumatawag kay Sakura. Ayos ka lang ba? Wala naman. Ale, sige na po. Asikasuhin niyo na lang yung iba niyong gawain. Ano yon? Gusto ko sanang sabihin. Pagkatapos kumain, gusto kong mag-ehersisyo. Siya. Yan ang suot mo para mag-ehersisyo? Ano pa? Di ba sabi mo, mag-ehersisyo tayo ngayong umaga? Samahan kita magpalit ng damit. Ginoo, maganda ang panlasa ko, di ba? Maganda nga. Pero, sa susunod, yung palda na ito, palitan mo ng pantalon. Hindi maginhawa yan para mag-ehersisyo. Mahal. Pwede na ba akong tumakbo ngayon? Hindi tayo mag-ehersisyo. Tayo ay maglalakad-lakad lang. Sakura, ikaw talaga ang pinakamabait na taong nakilala ko sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Si Jian Cheng talaga ang mabait. Mangako ka sakin na habang buhay kang sasamahan ako. Oh. Xiaoying, pupunta muna ako sa opisina. Hintayin mo ako rito. Si, Dito ba nakatira si Luying? Wala siya rito. Anong pakay ninyo? Nalaman namin. Dito talaga siya nakatira. Duwan. Sabi ko wala siya rito. Basagin. Wala talaga siya rito. Hoy, anong ginagawa ninyo? Hoy, ano bang ginagawa ninyo? Tigilan nyo yan. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Alis na tayo. Laulu, sundan mo sila. Sila yung mga tagahanga ni Xuemei. Hinahanap nila si Lu Ying para guluhin. Ang kapal ng mukha nila. Umalis na nga, nag-iwan pa ng napakaraming problema. Ang babaeng ito, umalis na, tapos binigyan pa ako ng maraming problema, Aray. Bakit hindi natin siya hulihin? Hulihin natin siya at ibigay kay Miss Xue. Ganito, para nabawian din natin siya. Tama ka, Aray. Bakit ka umiiyak? Makinig ka sa akin. Mayroon kang anumang bagay. Huwag mong kimkimin sa iyong sarili. Sabihin mo sa akin, narinig mo ba? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin agad, anong nangyari?
May nagsasabi sa internet. Sinasabi na ako ang kabit. Xwemay. Huwag kang mag-alala. Pinapagawa ko na sa iba. Natanggalin ang trending topic. Ang mga chismis sa internet na iyon, hindi mo kailangang masyadong pansinin. Gusto ko lang na ikaw mismo ang magsabi sa akin. Ako ba talaga? Syempre hindi. Sumpa ko. Mula simula hanggang katapusan. Ikaw lang ang nasa isip ko. Talaga? Hindi ka naniniwala? Hindi naman. Bakit ka umiyak kanina? Bakit ka umiyak kanina? Wala naman. Masakit lang ang mata ko. Saan masakit? Tingnan ko. Huwag mo nang tingnan. Tingnan ko. Si Xiaoying na batang babae. Matagal na siyang kasal. Nahihiya pa rin siya. Ginoong Jiang Hala, maraming kumakalat sa internet na mga artikulo laban kay Binibining Lu. Sino ang nag-utos sa kanila? Iyon ay si Xue Mei. Ang kapal ng mukha niya. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tutulungan ba natin si Binibining Lu? Ano sa palagay mo? Aksyonan mo agad. Opo. Hoy! Hinoong Chen, Oy, Jiancheng may party mamayang gabi siguradong pumunta ka ha. wala akong gana. Hala, huwag ka namang ganyan. May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Sorpresa? Oy. Jiancheng, ang tagal kitang hinintay, sa wakas nakauwi ka rin. Sabihin mo na, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Hala, huwag kang magmadali. Malalaman mo rin mamaya. Oy, tingnan mo ito ang aking inihandang sorpresa para sa iyo. Ano sa tingin mo? Siya lang? Iniinsulto mo ba ako? Ngayon, kapag nakikita ko siya, nandidiri na lang ako. Bakit? Dahil inapi niya ang asawa ko. Ganoon pala. Kung gayon, paano mo plano siyang pagbayarin? Bayaran niya ang kanyang ginawa. Sige, sinusuportahan kita. Hoy, alam mo, para makita ka ni Xue Mei, pero naghanda siya para makipagkita sa isa pang sikat na direktor. Direk Yang. Bakit hindi pa dumarating si Direk Yang? Direk Yang. Kuya Jiancheng. Miss Kuya, may ilang bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Kuya Jiancheng. Gusto mo akong kausapin? Tungkol saan? Medyo busy ako ngayon. Kung hindi, hintayin mo muna ako sandali. Narinig kong kamakailan, naghanap ka ng maraming tao para siraan ang asawa ko. Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ganoon ba? Ano pa ang silbi ni Direk Yang? Mas mabuti pang umasa ka na lang kay Jiang Jiancheng. Kuya Jiancheng, alam mo naman, matagal na kitang gusto. Bakit hindi tayo? Kuya Jiancheng, tingnan mo ako ngayon. Maganda ba ako? Kuya Jiancheng. Miss Xue, eksklusibo ang lahat ng ito. Mabebenta ito ng mahal. Sino ang nag-utos sa inyo? Lumabas kayo. Magugustuhan ito ng mga reporter, di ba? Gusto kong maglibot-libot sa harapan. Tanghali na, sabay tayong kakain. Mag-isa kang lalabas. Hindi ako mapalagay. Anong gusto mong bilhin? Papabili ko na lang. Sumama ka sa akin sa itaas para magpahinga. Ay, huwag kang mag-alala. Kapag napagod na ako sa paglilibot, hahanapin kita. Sandali ka lang ha? Kung sobrang init, umakyat ka agad sa akin. At saka, kung may mangyari man, tumawag ka agad sa akin. Pag uwi mo, tumawag ka rin sa akin. Papababain ko ang magsundo sa iyo. Sina, susundin ko ang sinasabi mo. Paalam.
Itong kami sa dentro, kung ibibigay ko kay Jiang Cheng, magiging masaya siya, no? Magandang araw po. Pwede ko bang makita ang kami sa dentrong ito? Paumanhin po, ang kami sa dentrong ito ang pinakamahal sa aming tindahan. Kung hindi naman po kayo bibili, huwag na lang po kayong tumingin. Marami pa po rito na mas mura. Ang mga ito ay bagay sa inyo. Hindi man lang pwedeng tingnan? Paumanhin po. Hindi po. Bakit ba naman ako pinagmamalaki muli? Magkano naman ang pinakamahal na kami sa dentro sa tindahan ninyo? Ang kami sa denteng ito ay nagkakahalaga ng 6 na digit. Nagtanong ka, kaya mo bang bilhin? Itong kami sa denteng ito. Isa lang ba ang meron kayo sa buong tindahan? Oo, isa lang ang meron. Kami sa denteng mahigit 100,000 ang halaga, kaya pa bang gawin ng maramihan? Kukunin ko na ito. Ang brand na ito, hindi ko pa ito naririnig. Nagustuhan ko ang bulaklak dito. Miss, ang presyo ng kami sa denteng ito ay 178,000. Ang card mo. Pakibalot mo na ito. At saka, pwede mo na bang ibalik ang card ko? Ah, syempre, ibinabalik ko po. Miss, ito po sa inyo. Salamat ah. Binili nga niya? Nakita mo ba yung tasa niya kanina? Mahigit 6,000 piso ang presyo. Bihira pa yung kulay na yon. Mas mahal siguro yon. Yung mga taong kayang gumamit ng ganoong tasang, bumili ng kami sa dentrong nagkakahalaga ng 178,000, hindi na nakakagulat yon. Yang Jiangsheng. Baka naman may connection siya kay dakilang Buddha Jiang? Nauwi na ako. Mahal. Nauwi ka na. Lumabas ka? Binilhan kita ng kami sa dentro. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ang ganda. Salamat, mahal. Mahal kong asawa. Mahal. Sa totoo lang, sa tingin ko, tayo ngayon ay ganito. Maganda rin naman. Paano naman yan? Tayo, dapat ay lehitimo. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito, aking asawa, Luying. Kumusta kayong lahat? Pupunta ako sa CR. Oh. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Anong gusto kong gawin? Ano sa tingin mo? Matagal na kitang sinabihan, si Jiang Jiangcheng ay akin. At ikaw, babaeng ito, naglakas loob kang paulit-ulit. Hamunin ako. Ngayon, ako ay maayos na. Paparusan kita. Ganyan ka lang. Hindi ka karapat-dapat kay Jiangcheng. Siya ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Jinling. Ikaw? Gusto mo pa siyang makamtan? Kaya kong matuto. Ano mang hindi ko alam, matututunan ko. Matuto? Paano? May mga bagay na ipinanganak siyang mayroon, tulad ng lahi. Gaya mo, magdudungis lang sa marangal niyang dugo. Anong ginagawa mo? Ano? Siyempre, para umalis ka sa kanya. Imposible. Hindi ako aalis sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, hindi ito usapan. Ito ay abiso. Mag-usap tayo ng maayos. Kung gusto mo akong umalis sa kanya, magpresyo ka man lang. Alam ko na. Mga babaeng tulad mo. Pera lang ang habol. Sabihin mo, magkano? Magpresyo ka? Kailangan ko. Niloloko mo ako? Tulong. Nakita mo ba ang asawa ko? Ginoong Jiang,
Nakita ng iyong lingkod na pumasok si Gieneng, Lu sa banyo, at hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Hindi pa lumalabas? Tulong. Tulong. Sabihin mo, kung gagamitin ko ang kutsilyo at gasgasin ang mukha mo, gusto pa kaya ni Jiancheng sa'yo? Jiancheng, Xiaoying. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita palalampasin. Yang Heng, Kung hindi mo siya maalagaan ng maayos, huwag mo na siyang saktan. Ibalik mo siya sa akin. Si Sakura ang asawa ko. Walang makakakuha sa kanya. Ikaw? Mahal, okay ka lang ba? Mahal. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ligtas ang ina at ang sanggol. Medyo natakot lang ng konti. Mag-overnight muna siya para maobserbahan. Basta hindi siya lagnatin, pwede na siyang umuwi. Sige. Salamat, Dok. Yang Yancheng, hayop ka. 20 taong gulang pa lang siya. Pinagbuntis mo na siya. Hindi ka tao. Siya ngayon, wala nang kinalaman sa'yo. Ikaw. Yang Jiancheng. Sakura, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Honey, Sakura, gising ka na. Kumusta? Nagugutom ka ba? Bibili ako ng pagkain para sa'yo. ang bata. Nasaan ang anak ko? Okay ang bata. Kakagaling lang namin sa ospital. Tapos na ang lahat ng check-up. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Okay din ako. Sakura, pasensya na. Alam ko namang may masamang balak sa'yo si Xuemei. Pero hindi ko inasikaso ng maayos. Hindi kasalanan mo. Sabi nga nila, hindi mo naman pwedeng bantayan ng palagi ang isang taong gustong gumawa ng masama. Kung naiinggit siya sa akin, makakahanap yan ng paraan. Ang asawa ko? Ang galing-galing mo. Hoy, huwag kang mahiya. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang sa amin. Namiss mo ba ako? Oh, Sakura, ito ang pangako ko sa'yo. Jiancheng, hindi ko pwedeng tanggapin ang napakaraming shares mo. Ako, Anak, karapat-dapat ka nito. Mabuting babae ka. Dapat ka nating pahalagahan ng lahat. Lalo na ngayon, lumalaki ang tiyan mo. sinabi ko noon, tutulungan kitang maghanap tungkol sa pinagmulan mo. Ngayon, may mga nauna nang nahalungkat. Ang mga magulang mo, pareho silang mababait at retiradong manggagawa. Ngayon, masaya na silang nagpapahinga. Totoo ba? Siyempre, susunod, agad kong ipapasundo sila dito sa pamilyang Jiang. Para maalagaan natin sila. Yancheng, nagtatrabaho ako sa kumpanya. Nakapag-ipon ako ng pera. Tapos, bumili ako ng singsing para sa'yo. Isusuot ko sa'yo. Siya. Salamat. Ito ang mula sa Departamento ng Disenyo. Pinakabagong plano ng pagkamalikhain. Ginoong Jiang, mayroon pa po ba kayong mungkahi? Sa tingin ko, ang punto mo, ang singsing sa kamay ni Ginoong Jiang. Ito ay mula kay Ginang Jiang, di ba? kung ganon, tayo. Tapos na ang pulong. Paano ka napakabilis mong umakyat? Akala ko pa naman, susunduin kita. Ayos lang. Alam kong busy ka sa trabaho. Huwag mo na akong sunduin. Tingnan mo, gaano sila ka-sweet.
Paano nila nalaman na binigyan kita ng singsing? Ako ay nagpakita ng kaunting kayabangan. Ikaw naman. Mahal. Ito, ang Jiang Group. Pero ang singsing na ito ay talagang mura. Kalokohan. Ang pagmamahal mo para sa akin ay walang katumbas na halaga. Hey, may tao pala. Yung Tapos na ang trabaho. Bilis, umalis na tayo. Nais naming batiin ang presidente at ang kanyang asawa ng walang hanggang pagmamahalan.